Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Napagpala po ba tayo? Say Amen. 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 Praise the Lord. Okay. Siguro bago yun, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil medyo napuyat ako kagabi para matapos yung mensahe nito eh. Pero purihin ang Panginoon, natapos din siya kahit medyo puyat. At eto siya. Handa siya para ibahagi sa atin po sa pagkakataong ito sa hapong ito. Noong panahon po ng creation, po, every time nagagawa ang Panginoon sa bawat araw, okay? At pagkatapos ng isang araw, titingnan ng Panginoon yung kanyang mga gawa. Makikita po natin doon ang koro, yung chorus, na laging sinasabi ng Biblia, and God saw it was good. Nangyari ang mga bagay na yun sa loob ng 6 na araw o sa loob ng 5 araw, mula unang araw hanggang ika-5 araw. Tama po ba? Pagkatapos ng isang araw, pagkatapos ng paggawa ng Panginoon, titignan niya yung kanyang gawa at sasabihin ng Biblia, and God saw it was good. Pero ano po ba ninyo iba nangyari ng ika-6 na araw? Bakit kaya palagay po ninyo? Pagkat nung ika-6 na araw, nilikha ng Panginoon yung tao. At ayon sa Biblia, nilalang ng Diyos yung tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Tama? Nilikha ang tao na perpekto. Nilikha ang tao na immortal. Okay? At matalino. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia, pagkatapos ng 5 araw, sa ika-6 na araw, nagbago yung chorus. Iba na ngayon. Okay? Yung sinasabi, yung binabanggit ng Biblia, pagkatapos ng paggawa ng Panginoon, ano na? From it was good, ang sabi ng Biblia, and God saw it was so good. Amen ba? Hello? Bakit? Anong dahilan? Bakit napakaganda? Sapagkat nakita ng Panginoon ng kanyang masterpiece. Nakita ng Panginoon yung tao na ginawa niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Amen po? Amen. Sa hapon pong ito yung pag-aaral po natin ay may kinalaman dun sa mga unang tao. At yung titulo ng pag-aaral po natin sa hapong ito, tinawag po natin, hello? Ayan. Ang titulo ng pag-aaral po natin sa hapong ito, tinawag po natin, The Story of the Fool. Okay? Ang kwento ng pagbagsak. Tama? At ang ating teksto, makikita po natin sa Genesis 3, 1 hanggang 10. Pero bago tayo magpatuloy, saglit po tayo himuko at saglit din po tayo manalangin. Panginoon, muli maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin para masamba po namin kayo. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin nga po namin, Panginoon, na sa hapong ito, samahan mo kami. At God, bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Hayaan po ninyo, Diyos, na maunawaan po namin yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin sa pagkakataong ito. At hayaan po ninyo, Panginoon, sa pagkaunawa po namin ng mensahe po ninyo, matuto po kami mula rito. At maging bahagi po ito ng buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, kinikilala namin na wala kaming magagawa, O Diyos, maliban na lamang kasama namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito kaming panalangin. Amen po at Amen. The story of the fall. Ang teksto po natin makikita sa Genesis 3, 1 to 10. Genesis 3, 1 to 10, the story of the fall. Basahin po natin. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, as God indeed said, sinabi ba ng Diyos? We shall not eat of every tree of the garden. And the woman said to the serpent, we may eat fruit of the trees of the garden. Pwede namin kainin ang mga bunga ng puno sa may halamanan. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it,
lest you die. Hindi nyo yun maaaring kainin. Yung bunga ng puno na naroon sa gitna. Okay? Hindi nyo siya maaaring kainin. Hindi nyo maaaring hawakan. Baka kayo mamatay. Yun ang pagkakasabi ng babae. Verse 4. Then the serpent said to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Verse 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Okay? And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam his wife hid themselves from the presence of God, or from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and so I hid myself." Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Mula po dun sa ating mga teksto, nakita po natin kung paano dinaya ng diablo yung mga naunang tao. Tama? Hello? At ang diablo nag-appear doon kay Eva sa anyo ng isang ahas. At pagkatapos binigyan niya ang lahat ng sinabi ng Panginoon para mapaniwala lamang niya yung tao sa isang bagay. Okay? Na masarap gumawa ng kasalanan. Hello? At nakita natin yung resulta. Yung sinasabi ng Biblia, ito yung tinatawag nating pagbagsak o yung fall of man. Atin po ba, naiintindihan po ba natin? Yung pag-aaral po natin, yung sermon po natin ay merong 4 na dibisyon. Okay, meron tayong 4 divisions doon sa ating sermon, doon sa ating story, sa ating kwento. Ang una, the test. Yung pagsubok, makikita natin yun sa Genesis 2:16 to 17. Okay, meron po bang pwedeng extra microphone para medyo mahina yung boses ko eh. Okay, Genesis 2:16 to 17, ano sinasabi? "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die." Amen? Inutusan ng Panginoon yung lalaki, sabing gano'n, lahat ng bunga sa may halamanan, malaya ninyong kainin. Pero yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, hindi ninyo pwedeng kainin. Sapagkat sa araw na kinain ninyo yung bunga na yon, walang pagsalang, sabi gano'n ng Biblia. Anong sabi? Mamamatay kayo. Ano yung punto dito? Slide please. Okay. The point of the test was actually to allow the man to exercise their free will. Okay? Ang punto ng pagsubok na ginawa ng Panginoon ay para hayaan ng tao na ma-exercise niya. Na anong tawag ito? Na ma-ensayo niya. Okay? Yung kanyang sariling pagpili. Making their choice to be meaningful. Para maging mas makabuluhan at makahulugan yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil ginawa niya yun sa kanyang sariling pagpili. God doesn't want the man to obey Him like a robot or a puppet. Hindi gusto ng Panginoon na sumunod yung tao kagaya ng robot na merong remote. Hindi gusto ng Panginoon na sumunod ang tao sa Kanya kagaya ng puppet, kagaya ng tau-tauhan na pinatatakbo, pinalalakad ng mga strings. Tama? Ang gusto ng Panginoon, sumunod yung tao sa Kanya ng kanilang kusang loob. Amen po ba? He wanted them to make a conscious decision, demonstrating their ability to choose good or evil. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon sila ng sariling pagpili para mapakita nila yung kanilang kakayahan na pumili ng mabuti nang higit doon sa may masama. Ipinapakita lamang na yung pagsunod, o para ipakita yung pagsunod at respeto. O hindi lamang para ipakita ang pagsunod at respeto, kundi para ipakita rin
yung pag-ibig ng tao at yung kanyang commitment, yung kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Pangalawang bahagi, ano po? Second part, the tempter, yung manunukso. Makikita po natin yun sa Genesis 3:1. No? Genesis 3:1 says, Now the serpent was more cunning than any beast of the field. Napakatalino daw ng ahas, no? Doon sa may parang, which the Lord God had made, and he said to the woman, as God indeed said, sinabi talaga ba ng Diyos, you shall not eat of every tree of the garden, na hindi kayo maaaring kumain ng anumang puno sa may halamanan. Hello! Parang mas maganda yata yun, ha? Mas buo yung boses mo, Pastor. Saan? Dito? Opo. Okay. Sinabi ni Angie, may kiwalaw kay Angie. Okay? Anong sabi? Sinasabi ng Biblia doon sa 3:1 ng Genesis, ano po, na napakatalinong ilikha ng ahas ng Diyos, ano? At sabing gano'n, sinabi niya sa babae na kung sinabi ba ng Diyos, o tinanong niya ang babae kung sinabi ba ng Diyos kung hindi nila pwedeng kainin ang bawat bunga doon sa may puno, o ang bawat bunga ng mga puno sa may halamanan. Dito makikita po natin ano yung first account ng demon possession. Sama ka. Okay. It is said to be the first account of demon possession, where the devil possessed the serpent to intrude the affairs of man unnoticeably, no? Makikita natin yung unang pagkakataon na yung diablo ay pinoses, no? Yung isang uri ng laman, at yung pagkakataon yun, no? Yung pinoses ng diablo ay yung katawan ng ahas. Bakit natin nasabi yun? Palagay po ninyo. Bakit natin nasabi na yun ang first demon possession? Kung makapansin po ninyo yung pronoun na nung tukuyin ng Biblia, yung ahas, sinawag niya itong he. Ginagamit lamang yung pronoun na ito para dun sa tao, para sa lalaki. Tama po ba? Dahil kung yung ahas mismo yung nagsasalita ng pagkakataong yun, tatawagin itong it. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang ibig sabihin, ang diablo nagsasalita sa loob ng ahas. Isang bagay pa, no? Kung hindi diablo ang nagsasalita o hindi na-possess ng diablo yung ahas, kung nag-anyo lamang na ahas yung diablo, hindi kinakailangan pati yung ahas masama sa curse. Dahil hindi siya accomplice, wala siya kinalaman dun eh. Pero ang totoo, naging accomplice siya nang gamitin siya ng diablo. Kaya masasabi natin yun na hindi nag-anyong ahas yung diablo, kundi pinusas niya yung ahas at nagsalita siya sa magitan ng ahas. Nasusunod ba natin? So ano po yun? Yun po yung first demon possession na makikita po natin sa account ng Biblia. Okay? And comparing His word with the original command which says, of every tree of the garden you may freely eat. Makikita natin yun sa verse 16. We see how the devil used this very word of the Lord twisted. Makikita natin kung ikukumpara natin yung dalawang teksto, yung verse 16 at saka yung naroon po kanina, yung pinasa natin sa 3:1, makikita po natin na pinisinta ng diablo sa babae yung salita ng Panginoon na, anong tawag dito? Twisted. Na nakabaluktot. Tama ba? Hello? Amen. Now, following the logic, ano pong ibig sabihin nito sa atin? Okay, following the logic, here we understood how the devil is so familiar with God's word. Makikita natin yung diablo kung gaano siya kabihasa sa salita ng ating Panginoon, and so forth as not to be deceived by Him. Para hindi po tayo madaya, using the word of God with so many twists and turns, ginagamit niya yung salita ng Panginoon na maraming paikot-ikot at masalimot. Ano po? We Christians should also have an in-depth study. Dapat din po tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng malalim na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung yung diablo mo sa Bible dapat din tayo. Huwag tayong papayag po na mas marunong yung diablo sa atin pagdating sa salita ng Panginoon. Hello? Yes. We Christians should also have an in-depth study of the Scripture to be able to refute, para malabanan po natin, para maituwid po natin yung mga pagsisinungaling, yung mga kasinungalingan ng diablo.
Amen po ba? Amen. Hello? Naalala ko nung bago pa lamang ako nakakilala sa Panginoon masyadong mainit, ano po. Parang lahat ng mga kamag-anak ko, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kapitbahay namin, na bahay-bahay ko At parang halos lahat sila naninyahan ko sa gawain ng Panginoon. At alam po ba ninyo, every Sunday noon, napupuno yung simbahan namin. Dahil yung parang kay Angie, dala-dala ko yung mga kapitbahay namin, yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko. Pero may mga time na kapag pupunta ako sa isang bahay, may nakakasabay ako. Na iba yung paniniwala nila kaysa sa atin. At napansin ko ang gagaling nila. Okay? Parang alam na alam nila kung anong sasabihin nila. Parang alam na alam nila yung bawat sagot sa bawat tanong. Nasusundan po ba natin? So, paano yun? Anong gagawin ko? Sabi kong ganun. Paano ko mapaniwala yung mga pinupuntahan ko? Okay? Na yung grupo na kinabibilangan ko ay yung totoong merong tamang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Simula yun para magsimula na akong mag-aaral. Ano po? Dahil ako noon yung una kong libro, 70 Great Doctrines of the Bible, kay William Evans. Pagkatapos, bumili na ako ng 100 Bible lesson kay Douglas Alban. Naalala ko yung una kong commentary, yung handybook ni Henry H. Halley. Maliit lang, yung maliit, parang sukat lang ng Biblia. Bago ako bumili ng Strong. Kasi wala pang computer dati, Strong, laki-laki. Doon kasi kapag nag-aaral ka, kapag nagtuturo ka, meron kang dalawang version ng Bible. Kailangan yon, necessary yon. In comparison. Tapos meron kang Bible Dictionary, meron kang Bible Commentary. Ganon. Okay? Naalala ko nga, may mga pagkakataon nun kapag kasi minsan na ako lumabas bibili na ako ng truck sa may recto, dun sa tabi ng UBC. Naalala niyo yun? Yung sa Moraita? Yung University Church, United Baptist Church na tayo. Siguro mas alam ni Pastor yun dahil doon yata sila nag-aaral sa FEU. Sino ba nag-aaral sa FEU? Pastor Rene. Okay. Pagkatapos kapag may mga nakikita ako doon sa daan na nagtuturo, talagang hinihintuan ko. Hindi ako pumapayag na maraming taong nakikinig sa kanila at pagkatapos nagtuturo sila ng mali, ng taliwas sa sinasabi ng Biblia, ng taliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Talagang humihinto ako. At pagkatapos sila-challenge ko yung doktrina nila. Parang ganun ako dati. Nung bata pa ako noon, siguro mga 18, 19, ganun ako nung una nakakilala sa Panginoon So ganun. Huwag tayong papayag, na mas matalino sa atin, na mas may alam sa atin, yung diablo. Bilang mga anak ng Panginoon. Kaysa tawag ito, doon sa salita ng Diyos. Dapat mas marami tayong alam kaysa sa Kanya para masagot po natin yung mga kasinungalingan niya, okay, na sinasabi sa atin. Pangatlo, pagkatapos naalala ko noon, nag-subscribe pa ako sa yung Church of God kay Herbert Armstrong ba yun? Hindi para kunin ko yung doktrina nila, kundi para matutunan ko, para malaman ko paano sagutin. Yung Plain Truth. Yung magazine, subscriber ako noon, linggo-linggo may dumadating sa akin. Bumili rin ako ng turo ni Mel Gabriel, yung pagbubunyag. Kasi si Mel Gabriel, Secretary General ng INC noon So ganun. Dapat ganun tayo tawag dito, kainteresado na matutunan yung salita ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Palakpakan nga natin sandali yung Panginoon. Pangatlo, ano yung una? Yung pagsubok. Pangalawa, yung manunukso. Pangatlo po naman, yung temptation o yung tukso. Okay? From our text, we perceive that that temptation was developed by the interaction between the source and the one who is being seduced. Okay, yung temptation daw, yung tukso, ay nabubuo sa interaksyon ng pinanggagalingan ng tukso at doon sa tumatanggap ng tukso. Tama ba? Yes. Here we see how temptation was initiated by the devil
through the serpent, and how it was entertained by the woman. Nanggaling sa diablo yung tukso at pagkatapos, in-entertain ito ng babae kaya nabuo. Tama? Sabing ganon, it takes two to tango. Hindi ka maaaring magsayo ng ikaw lang. Tama? Dapat may ka-partner ka. Galing ko ba? Okay. So, it was initiated by the devil to the serpent, how it was entertained by the woman until it was conceived, hanggang nabuo siya and gave birth to sin. At pinanganak ang kasalanan. Tama ba? Kung mapapansin po ninyo, no, kapag sa barangay o kahit sa mga korte, no, kapag merong kaso ng mga act of lasciviousness, ang laging depensa ng akusado, ano? Nagpakita siya ng motibo. Tama? Kaya natukso ko. Hello? Hindi maaaring isa lang yun. Karaniwan, pwede posibleng mangyari, no? Pero karaniwan, no, malimit sa maraming pagkakataon, laging dalawa yun. Laging may kinalaman yung dalawang tao, kaya nabubuo ang temptasyon, yung kasalanan. Nasusundan po ba natin? Yes. Sabi ganun sa James, ano po? James 1:13 to 15. Anong sabi? When tempted, no one should say, God is tempting me. No, huwag natin sabihin na tinutukso tayo ng Diyos. For God cannot be tempted by evil. Hindi tayo pwedeng tuksoyin ng Diyos. Okay? Nor does He tempt anyone. O hindi siya pwedeng matukso na masama at hindi niya tinutukso ang sinuman. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and ties. Natutukso lamang daw yung tao kapag natukso na sila o dinadala na sila, natangay na sila ng kanilang sariling masamang pagnanasa. Okay? Then, after desire is conceived, pagkatapos mabuo, pagkatapos ipaglihi ang kasalanan o yung pagnanasa, it gives birth to sin. Pinapanganak niya yung kasalanan. When it's full grown, kapag lumaki na yung kasalanan, gives birth to death. Tama? Pumapasok na yung kamatayan. Yun ang nangyari kala Eva at Adan. Okay, now tingnan po natin kung ano po yung bahagi ng diablo at kung anong bahagi ng tao doon kung paano nabuo yung temptation. Tingnan po natin ito. Letter A, yung devil's part, makikita po natin doon. Number 1, He did not appear in His own person. Makikita natin yun sa verse 1. Okay, letter A. Tama, letter A. It says, that the devil appeared before the woman in the form of the serpent. Ang ibig sabihin, meaning, when the tempter comes, kapag dumadating yung manunukso, he comes to us in disguise. Lagi siyang dumadating sa atin, lagi siyang pumapasok sa buhay natin nang nakabalat kayo. Amen ba? He will not approach us as ugly and scary. Hindi siya darating sa buhay natin na nakakatakot at pangit. He always uses something delicious and pretty, like the fruit of knowledge in our sight. Lagi siya kapag dumarating sa atin, yung katakam-takam. Lagi siyang dumarating sa atin, yung maganda siya. Okay? Tama po ba? Hello? Ganon. Hindi darating sa atin yung tukso at hindi darating papasok sa buhay natin yung diablo sa kanyang sariling pagkatao. Lagi siyang nakabalot sa isang balat kayo. Remember, the sin of temptation happens before the curse. Tama? Bago pa magkaroon ng pagsumpa, before the serpent was cursed to crawl on its belly on the ground. Bago pa isumpa ng Diyos yung ahas para lumakad sa kanyang tiyan doon sa may lupa at kumain din siya ng lupa. It was happened in time when no rattlers warned of an approaching danger. Nangyari nang hindi ka pa matatakot. Kapag kahit meron ka pang masalubong na ahas, parang hindi ka makakaramdam ng panganib kahit merong ahas na napapalapit. When nothing could make it feels alarm. Noong mga panahong yun, wala pang mga bagay na pwedeng gumawa para maalarma yung babae. Okay? Dahil hindi pa na-invento yung kasalanan Niluluto pa lang ni Satanas Nasusundan po ba natin?
Kaya walang dapat ipagka-alarma si Eve. Okay? Normal na nakikipag-usap siya sa diablo ng pagkakataong yon. Kaya lang yun yung pagkakamali niya. Mamaya malalaman natin kung bakit. Okay. So it is evident from here that the devil would not approach us with the roar of a lion. Hindi pupunta yung diablo sa atin, hindi siya darating sa buhay natin na merong atungan ng leon. Hindi natin mararamdaman yung kanyang pagdating, or even a hint that he is coming. He will just simply slide into our lives. Gagapang lamang siya sa buhay natin. Tahimik, kagaya ng ahas, And then, tutuklawin niya tayo sa lalamunan nang hindi natin alam o wala tayong kamalay-malay. Nasusundan ko ba natin? Hindi siya dadating sa atin, natatakutin niya tayo. Wow! Hindi ganon. Darating siya ng tahimik, nang hindi mo namamalayan. Kagaya ng ahas, At hindi mo alam, nakapalubot na yun sa iyo at pagkatapos tuklaw-tuklaw ka na sa lumunan. Tama? Nang hindi mo pa namamalayan. Ano po ang sabi ni Mephistopheles? As Mephistopheles, okay, says to Dr. Paus, isa siyang German alchemist, sabing gano'n, the people do not know the devil is there even when he has them by the truth. Okay? Si Mephistopheles ay isang trickster demon. Siya yung king of crossroad. Ano ibig sabihin nun? Yung sa mga pagkakataon na nagdadalawang isip ka. Yung sa mga pagkakataon na kinakailangan mong gumawa ng malaking desisyon kung kakaliwa ka ba o kakanan ka. Yung diablo na tumutokso sa iyo, yon si Mephistopheles. Ayon sa legend. Ano yung legend? Ayon sa alamat ng mga German, ng mga Aleman. Okay? Si Dr. Paus, isa siyang German alchemist, na ipinagbili niya yung kanyang kaluluwa sa diablo. Actually, tunay na nangyari yan, tas ginawang libro. Anong sabi ulit? The people do not know the devil is there even when he has them by the truth. Hindi alam ng tao na naroon na yung diablo kahit tuklaw-tuklaw na sila sa kanilang lalamunan. Hello? Tayo kaya yun? Yung wala tayong kamalay-malay? Ang saya-saya natin. Yung pala may nakapalupot sa buhay natin pagkatapos yung kanyang pang pangil nakabaon na sa leg po natin. Okay? Hello? Pangalawa, sabing ganon, he always comes when one is alone. Okay? Anong ibig sabihin nun? Lagi siyang dumarating kapag mag-isa ka. Ayan. Kaya huwag kayong magpapayong mag-isa sa bahay. Lagi kayong magsisimba, ha? Kailangan lagi kayong may kasama. Contrary to what others were thinking, the devil isn't aggressive in rushing. Okay? Hindi kagaya ng iniisip ng iba, yung diablo, hindi siya pabigla-bigla at padalos-dalos. Tama? He's so observant and patient. Malagi siyang mapagmasid at mapagtimpi. As he waits for the right moment, like a predator waiting its prey to be left behind before he pursues it for the kill. Nasusundan po ba natin? Kung iniisip po ninyo na yung diablo pabigla-bigla at padalos-dalos, mali po yun. Ang totoo, mapag-obserba yung diablo, nagbabantay siya palagi. At matyaga siya nagbabantay, Hinihintay niya, yung tamang pagkakataon. Hindi siya magpapatiuna. Okay? Pero hindi rin siya mahuhuli. Lagi siyang darating sa tamang pagkakataon. Tama? Kasi, anong tawag dito? Kina-counterfeit niya yung Panginoon, dumadating din ng Panginoon sa tamang pagkakataon. Siya rin ganon, pero sa ibang sa ibang pagkakataon. Nasusundan po ba natin? Like a predator waiting his prey to be left behind, hinihintay lamang niya mapag-isa. Okay? Yung kanyang prey. Okay?
At pagkatapos, ipupulso niya na yon para patayin. Tama? Nasusundan po ba natin? Okay. Nanonood ba kayo ng National Geographic? Okay. Akin ba? Akin ba? Akin to? Thank you. Okay. Kapag maliliit po, ano po, yung mga pre, madali yun para sa leon eh. Kahit mag-isa lang yung leon, sasalakayin niya yun at ladapayin niya agad-agad. Pero kapag yung pre niya, kagaya ng mga wildebeest, kagaya ng buffalo, pareho ng nasa monitor po natin, maingat po yung leon. Hindi siya basta-basta sumusugod. Kita ko, nagbabantay siya, at yung isa naman nagmamarcha. Naghihintay pa sila ng kasama, kasi lumalaban yan eh. Nakakita na ba kayo ng leon na sinusuwag ng buffalo? At talagang bumabaon yung sungay ng buffalo dun sa katawan ng leon. Tama? Anong ginagawa ng leon? Gumagawa siya ng taktika para magulo yung herds, yung kawan. Gugulatin nila yun kapag marami na sila. At kapag nagtagbuhan na yung mga wildebeest o yung mga buffalo, ano nangyari? Yung naiwan, yun yung nilalapan nila. Okay, hindi yung marami. Kasi sa laki ng buffalo, ng wildebeest, sapat yun para sa isang linggo. Nasusundan po ba ninyo? Hindi nila kailangang patayin lahat ng yun. Ang babantayan lamang nila kung sino yung may iwan doon sa may kawan. Amen? Hello? Kaya huwag kayong magpapaiwan sa bahay. Lagi tayong pumunta sa simbahan sapagkat naririto merong lakas kapag may kasama tayo. Amen? Walang magagawa ang isang thread kapag single lang siya. Pero kapag ang thread, 2 o 3, matibay na siya. Kahit yung mga single reed, no, yung isang tingting, wala siyang kayang gawin. Pero pag binugkos mo yung tingting, kapag dumami na yung reeds, kaya nang walisin. Okay? Ang isang malaking espasyo. Tama po ba? Amen. Patakpakan nga po natin sa Panginoon. And this is what exactly happened to Eve. At ito yung tiyak na nangyari kay Eva. Maring umalis na si Adan para magtrabaho, no, para bungkalin yung lupa na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At sinamantala naman yon ng kaaway ng Diablo. Tama, nung maiwan na yung babae na walang kamalay-malay sa utos ng binigay ng Panginoon dun kay Adan. Tama? Kung natatandaan po ninyo, nung nakaraan, pinag-aralan po natin na yung kuman, binaba dun sa lalaki. Okay, kaya kahit ano o anumang nalalaman ng babae patungkol dun sa utos o patungkol dun sa prutas, lahat yon second-hand information lamang. Nasusundan po ba natin? Amen. So this is what exactly happened to Eve. Adam left her house for work and she was left behind and no help was around. Wala siyang katulong. When the devil approached and whispered to her ears. Nung dumapit yung Diablo, pagkatapos binulungan siya sa kanyang tenga. Totoo ba? Leonard, nagbakasyon ka ba? Wala pa ako sinasabi. Opo. Guilty? Okay. Yun din po, yung nangyari kay Haring David. Nalala po ninyo? Springtime noon, at sinasabi ng Biblia, kapag springtime, ito yung panahon na yung hari, pati yung kanyang mga kawan, pumupunta sa digmaan, sa giyera. Pero nung pagkakataong yun, sinugo lamang ni David yung kanyang hiniran. At yung mga kanyang tawag dito, yung kanyang mga tauhan na close sa kanya. Pero siya, nagpaiwan siya saan? Sa palasyo. Ano nangyari? Pinadala ng Diablo. Naligo si Bathsheba dun sa public bath. Nangilip si David. Nangilip yung hari. Ano nangyari? Pagkatapos noon, nakita niya maganda yung babae. Ang ginawa niya, nagutos siya para kunin yung babae, papuntahin sa kanya. At ano nangyari? Walang magawa yung babae, subject siya, no? Subject siya ng hari. Kahit ano gawin ng hari, walang pagtutol na magagawa ito doon sa babae. Tama ba? So, nangyari, sinipingan niya yung babae at naniniwala tayo na hindi lamang yun minsan nangyari. Dahil ang sabi ng kwento, nagbuntis. Tama? Nagbuntis si Bathsheba. At nung magbuntis na si Bathsheba, para mapagtakpan yung ginawa niya, nagpadala siya ng sulat sa kanyang commander, kay General Joab. Okay? Nagpadala siya ng sulat, sinasabi niya roon,
na dalhin mo si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, doon sa mainit na labanan. Lagay mo siya sa front line, pagkatapos dalhin mo siya doon sa may mainit, umaiting na labanan. Kapag mainit na yung labanan, mabito kayo. Ginawa nila yun. Ginawa yun ng commander. Ang nangyari, lahat na nasa front line, namatay. Kasama si Uriah. Ang sabing gano'n ni Joab sa kanyang runner, no, sa kanyang messenger, pumunta ka sa hari, sabihin mo ito nangyari. Ayaw sana ng messenger. Magagalit yung hari, maraming namatay eh. Paano yun? Sabihin mo, may mga namatay, kasamang namatay, si Uriah. Yun yung trophy niya. Kaya nakarating sa kanya yung balita, baliwala sa kanya na mayroong mga namatay sa kawan niya. Ang importante, narinig niya, namatay si Uriah. No? Nagkapatong-patong yung kanyang kasalanan, no? Dahil sa simpleng pagpapaiwan doon sa palasyo, kaya sa pagkakataon na yun naman, sinamantala ng kaaway ng diablo. Nasusundan po ba natin? Amen. Pangatlo, he targeted the weak part or the weak link. Tama? Ang lagi niyang kinatarget, yung mahinang bahagi ng katawan natin, o yung weak link, yung mahinang tawag dito, o yung mahinang tao. Halimbawa, yung weakest link sa atin, yun yung una niyang sisilain. Tama? Kapag kasi doon sa may kapag nanood ka ng National Geographic, kapag nagmamigrate yung mga hayop, nagmamasid lang yung mga leon eh. Yung mga predator eh. Ang binabantayan nila yung maliliit, yung mga anak-anak. Kasi madali nilang silain. Hello? So, ganun po nangyari, no? Saan na ba ako? I'm sorry. Pagkatapos ng David fall, tama. Hebrews 10:25, doon sabi gano'n, not giving up, meeting together, yung sinasabi natin kanina pa, as some are in the habit of doing. Huwag natin kalilimutan yung magsama-sama tayo sa isang pagtitipon na kagaya na ginagawa ng iba. Tama? But encouraging one another in all the more as you see the day approaching. Lalo na ngayon, na alam po natin na papalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Now, number 3, he targeted the weak part or the weak link. In the man's case, sa kaso po ng tao, makikita po natin, the devil approached the woman instead of the man, knowing that Eve was a newbie. Bago lamang siya sa may halamanan at wala siyang karanasan, inexperience, o inosente pa siya. He also knew that she was made of something near the heart. Alam din ng diablo na yung babae, ginawa, saan daw? Malapit sa puso. Kinuha siya sa tadyang ng lalaki. Tama? She was made up of something near the heart. Ginawa siya mula sa tadyang, malapit sa puso ng lalaki. He knew her emotion makeup, her sensitivity, and he knew exactly of her frailty. Alam ng diablo kung gaano siya kakasensitibo. Okay? At alam niya eksakto kung ano yung kahinaan ng babae. Tayo yung mga babae kayang naririto, ano kayang kahinaan meron tayo? Ano kayang kahinaan natin? Bench press. Ano raw? Bench press. Food, maraming kahinaan. Coffee. Okay? Eve is the weak part of the man. Siya yung mahinang bahagi ng tao or the weak link between the two of them. Siya yung pinakamahina sa pagitan nilang dalawa. And being new and inexperienced, the devil for sure thought that she will not do much of thinking, na hindi siya masyadong mag-iisip over her desire and feeling. Besides the fact that she wasn't even present when God commanded Adam. Hindi siya presente nang inutos ng Panginoon kay Adan na bawal kainin yung bunga ng puno ng kaalaman na mabuti at masama. And the devil knew very well that the woman would be dazed and confused in the process. At alam ng diablo dahil wala siya roon, kapag tinanong niya ito ng paulit-ulit at nakakalito, mahihilo yung babae, tama? At malilito siya sa proseso. Hello? Kahit sa korte, kahit nasa tama ka na kapag mahina yung loob, nang tatayo sa witness stand, tas magaling abogado, makapaikot niya lilituhin niya yung witness.
At babaligtad yung pangyayari, pumapabor na ngayon sa kanila, yung kwento ng witness. Sa halip na dapat yung kwento ng witness against doon sa accused, nagiging pabor sa accused. Tama ba? So, ganun din yung mga pangyayari po dito. Ayan, kilala po niyo yan? Yes. Kamukha ko, no? Agree, Pastor. Si Achilles. Okay? Kilala niyo si Achilles? Yung anak ni Pilus tsaka ni Tetes. Ayon sa alamat, no, ayon sa mitolohiya, nung pinanganak po si Achilles, ang ginawa po ni Tetes, dinala ni Tetes ng nanay niya, si Achilles, dun sa River of Styx. Okay? Hinawakan niya yung kaliwang heel nito, at pagkatapos tinubog niya dun sa River of Styx para maging invulnerable. At alam po natin yung kwento, no, na lumaking mandirigma si Achilles at hindi siya tinatabla ng kahit anong sandata. Tama ba? Maliban sa bahagi ng kanyang paa, yung sakong. Bakit? Kasi doon siya hawak-hawak ng nanay niya ni Tetes nung binabad siya doon sa River of Styx at hindi nabasa yun. Kaya nangyari nung nagkaroon ng Trojan War, namatay si Achilles. Natamtak siya. Mahina yung sako. Natamtak, namatay si Achilles. No, hindi. Alam ni Paris na merong kahinaan si Achilles. Tama? Kaya doon sa Trojan War, ang ginawa ni Paris, pinana niya si Achilles. Tumama yun sa kanyang heel, may lason yung pana, namatay si Achilles. Tama? At hindi yung Diablo. Alam na alam ng Diablo yung kahinaan natin. At alam na alam ng Diablo kung sinong pinakamahina sa atin, nakaupo ngayon sa silid na ito. Amen? Baka yung nakatayo pala yung mahina. Alam na alam ng Diablo yun. Okay? At yun yung kanyang binabantayan. So, anong dapat gawin? As Christians, we have to learn to compose ourselves. Kinakailangan buuin natin yung sarili natin kahit basag na tayo. To build up, no? Kailangan nating, tawag dito, gawin. Kailangan nating buuin. Ano pa ibang salita? Hello? Okay, ganyan na lang, no? Kailangan nating buuin yung sarili natin kapag wasak na tayo, kinakailangan nating buuin yung sarili natin kapag giba na tayo, no? At kinakailangan nating palakasin yung ating mga kahinaan. Even in our difficult moments, kahit doon sa mga panahon, sa mga pagkakataon na talagang lubog na tayo, talagang hindi mo na kayang tumayo. Okay? At kung nakakapaglakad ka man, hindi dahil sa nakapaglalakad ka, no? Kundi dahil pangku ka na ng Panginoon at naglalakad na siya. Siya na yung naglalakad para sa atin. Okay? For us to withstand the fiery arrows of the devil. Para mapaglabanan po natin, ano po, yung mga nagliliyab na palaso ng Diablo. Pangapat, he cast doubt and distrust of the word of God. Anong sabi sa Genesis 3:1a? Naglalagay daw siya ng pagdududa. Okay? At ng di pagtitiwala sa salita ng Diyos. Genesis 3:1a, ang sabing ganon, did God really say? Sinabi ba ng Diyos? Wala naman tanong dapat dahil talagang sinabi. Pero para maglagay ng pagdududa doon sa isipan ng babae, tinanong niya yung bagay na yon. Okay? Like we said before, ano po, it may seem that the devil here was just asking a sort of clarification. Parang humingi lamang siya ng paglilinaw. Tama ba? But with this line of questioning to the person who wasn't there and heard the commandment firsthand, nung wala naman doon, nung binaba yung kautusan at hindi narinig ito ng firsthand, it is evident, malinaw ng intensyon ng Diablo was actually to induce doubt para maglagay ng pagdududa in the mind of the woman, sa isipan ng babae, and distrust at nang hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos. Doubt and distrust that he fueled with lies. Okay? Pagdududa, di pagtitiwala na pinalalapan niya sa magitan ng kasinungalingan. Hello? Amen. Trabaho po ng Diablo yun. Yung naglalagay ng pagdududa at hindi pagtitiwala. Anong sabi? Genesis 3:4-5. You will not certainly die, sabi ng Diablo. The serpent said to the woman,
For God knows that when you eat from it, your eyes will be open. Okay, makikita natin tatlong kasinungalingan kagad sa teksto pa lamang na ito. And you will be like God, knowing good and evil. Like I told you last time, the man was already like God. Kaya malaking kasinungalingan yung sinabi ito ng Diablo that you will be like God. Sapagkat para na siyang Diyos. He was created in the image and likeness of God. Nilikha siya sa larawan at sa anyo ng Diyos. Kaya kagaya siya ng Diyos. Hello? Pag sinabi na, ano ba yung pagkakaiba muna ng image sa likeness? Alam po ba ninyo? Sa layman's term, tsaka na natin ito didiscuss sa ibang tawag dito, sa ibang pag-aaral naman. Ano yung pagkakaiba ng image sa likeness? Tumingin ka sa salamin. Nakita mo yung sarili mo, wow, pogi. Sabi ko sana, si Kuya kamukha ko, ako kaugali mo. Tumingin ka sa salamin. Kaugali ko daw siya. No, sorry. Wait ko kayo. Tumingin ka sa salamin. Ulitin natin. Tumingin ka sa salamin. Image. Nakita mo yung reflection mo. Yun yung imahe. Okay? Yung reflection mo, mula sa salamin, yun yung image. At yung similarity, yung pagkakatulad ng refleksyon doon sa tunay na imahe, yun yung likeness. Tama? Nagpakuha ka ng litrato, na-develop yung picture. Okay? Yung nasa picture, yung nag-release mo doon sa photo, yun yung image mo. Yung pag-similarity ng dalawa, yung pagkakamukha nila, ng nasa picture tsaka ng tunay na tao, yun ang likeness. Okay, siguro sa ibang pagkakataon, pag-aaralan din po natin yun. Like we said before, it may seem that the devil here was just asking a sort of clarification, but with this line of questioning to the person, saan ako? Yun. Like we told last time, the man was already like God. He was created in the image and likeness of God. And he was intelligent enough to know what is good and what is evil. Okay, hindi niya na kailangan maging matalino pa. Ang totoo, binigyan na ng pangalan ng lahat ng hayop eh. Gaano ba karami yung mga hayop, pati yung mga pangalan ng puno, pati yung mga bunga ng puno. Tao nagbigay, tao nagpangalan. Okay, kaya isang pandaraya para sabihin ng Diablo, magiging kagaya ka ng Diyos. Mamumulat ang iyong mga mata. Okay, magkakaroon ka ng karunungan kagaya ng sa Kanya. He was intelligent enough to know what is good and what is evil. What really the man did not know yet, kung ano yung bagay na hindi pa nalalaman ng tao, or we should say did not experience yet that time. Kung ano mang bagay ang hindi pa niya nararanasan, yung wala pa siyang kaalam-alam. Ano yon? Yun yung lasa, yung linamnam ng kasalanan. Tama? What really the man did not know yet, or we should say did not experience it at the time, was to taste evil. Hindi pa niya natitikman yung lasa ng kasalanan. And the woman gets so curious about it. At ito yung gumambala doon sa babae, nagbigay sa kanya ng kurisidad. Bagay na nagtulak naman sa kanya para lumapit doon sa may puno. 5. Okay, ganun pala yun. 5, he twisted the word of the Lord. Binaluktok niya yung salita ng Panginoon. Makikita natin sa Genesis 3:1b, anong sabi? You must not eat. Pero sa Genesis 2:16, anong sinabi ng Diablo? In Genesis 2:16, we see that the actual word of the Lord was, you may freely eat. Okay, tama. Sa Genesis 2:16, ito po makikita po natin na ang tunay na salita ng Panginoon ay nagsasabi na malaya kayong makakain ng lahat, tama? From here is obvious how the devil twisted the word of the Lord when he presented it to the woman. And he did it several times in this occasion. He quoted the words of the Lord and twisted it. Kinuot niya yung sinabi ng Panginoon, pero binaluktot niya ito to convince the woman, para makumbinsin niya yung babae
that it's just okay to disobey. Okay lang yan. Okay lang na sumuway ka pa minsan-minsan. Okay lang yan. Hello? Yun yung ginawa ng Diablo sa babae. Binaluktot niya yung salita ng Panginoon from the Word of God, no? Na nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon. Naalala ko yung isang yung isang kwento patungkol sa isang simbahan na nag-post ng isang karikatura doon sa kanilang bulletin. Lumabas ka agad. Debitin ko sana eh. Merong isang simbahan na nag-post doon sa kanilang bulletin board ng isang karikatura. Doon sa caricature, makikita po natin yung Diablo na mini-meeting niya yung kanyang mga demonic ministers. Okay? At pagkatapos, alam po ninyo yung sabi ng Diablo doon sa kanyang mga ministro, go and preach the gospel. Meron din silang mensahe, meron din silang mandato. At ang mandato nila para baluktutin yung salita ng Panginoon. At yun yung sinasabi natin kanina. Dapat kung paano maalam yung kaaway, yung Diablo sa Biblia, dapat higit tayong mga anak ng ating Panginoon. Sabi kasi natin, go and preach the gospel. Yun ang utos ng Panginoon eh. Ang Diablo rin merong utos. Ang utos naman niya, go and preach the gospel. Hello? Babaluktutin niya. Kaya malalaman mo. Madali naman malaman talaga kung sino yung sugo ng Diablo, no? Tingnan mo yung mensahe niya, tingnan mo yung doktrina niya. Okay, kapag nakita mo may napansin kang kakaiba doon sa doktrina, pagdudaan mo na. Tama ba? Okay. At alam po natin, kagaya yung sinabi ko kanina, yung mga nakakasabay ko, mga naka-trubination eh. Mga may dalang portfolio eh. Okay, mga disente talaga sila. At meron silang dalang mensahe. Kaya lang, binaluktot na yon ng mensahe ng ating Panginoon. Anong punto natin? Satan is a very good salesman. Napakagaling niya magbenta. Okay, para siyang Electrolux man. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Okay, he knows how to present himself well to everyone. Alam niya kung paano bihis ang gagawin niya. No, kung saan siya pupunta, kaya niya ibagay yung sarili niya. Tama ba? And if unaware, he can convince anyone, he can persuade us to believe that we really like something that we don't actually like. Tama? And that we badly need it and we're dying to have it, even if we're not. At kung hindi tayo aware, kaya na tayong kumbinsihin. Kaya na tayong i-persuade para maniwala tayo sa isang bagay na gusto natin. Pero ang totoo, hindi naman. Okay? Para pang handa tayong mamatay para makuha yung bagay na yon. Kahit ang totoo, hindi rin naman. Tama ba? More so, sabing ganon, he's a very good theologian and debater. He likes to discuss religion. Gustong-gusto niya na nagdi-discuss patungkol sa religion more than we do, nang higit sa atin. Rather than to talk about sin, kaysa pag-usapan yung kasalanan na pinag-uusapan natin ngayon. So don't argue with the devil. Huwag tayong makikipagtalo sa Diablo. Don't reason with him. Huwag tayong makipag-reason out sa kanya. For with his 1,000 years of experience and expertise of selling stuff through scams and schemes, you'll never win. Hindi tayo mananalo. Mula pa nung lalangin, sa simula pa lamang ng paggalang ng Panginoon, alam na natin kung gano'ng kausay magsinungaling yung Diablo. At ilang libong taon na nagdaan. Na perfect na yun, master niya na yun. Okay? Kaya wag po tayong makikipag-usap sa demonyo. Dahil hindi po tayo mananalo sa kanya. Ano po ang dapat natin gawin? Anong dapat gawin? Instead, bring your suit against him to God. Kung meron kang problema sa kanya, kung meron kang akusasyon sa kanya, dalhin mo sa Panginoon. And let Jesus Christ defend your case. Bilang abogado, hayaan natin si Kristo na tumayo at i-depende tayo laban sa bintang ng kaaway sa atin. Tama? Hindi na natin kailangan magpaliwanag sa Kanya. Hayaan natin na magpaliwanag ng kaso natin, ng side natin, yung ating abogado, yung ating advocate. At sino yung tagapamagitan natin sa Diyos? Si Kristo. Siya yung ating abogado. Dalhin natin yung kaso sa Panginoon at hayaan niya na siya yung mag-depend sa
kaso natin, no? Doon sa ating sitwasyon. Now, ano naman yung bahagi ng babae doon sa temptation? Letter B, the woman's part. Ano yun? 1, she's too close to the tree. Napakalapit niya doon sa may puno. Makikita natin yun sa verse 1, letter B. Ano po? Alam po ninyo, the woman should have avoided. Pwede naman iwasan yun ng babae. No? But she get herself closer to it instead. Pero mas pinili niya na lumapit doon sa may tukso. And it is evident when she heard the hisses or whisper of the serpent to her ears. At nakita natin yung indikasyon na malapit siya doon sa puno dahil narinig niya yung ng ahas, yung bulong ng ahas sa kanyang tenga. Hindi sinasabi ng Biblia, sumigaw yung diablo, halika rito, lumapit ka. Ang sabi lamang ng Biblia, nagsalita yung diablo sa ahas at parang marinig mo yung isang pangungusap ng hindi pa sigaw, kinakailangan na sa malapit kang distansya. Nasusundan po ba natin? She's too close to the tree or to the temptation. Huwag tayong lalapit, po? Sa tukso. Anong posibilidad, no? Bakit nangyari yung bagay na yon? The possibility was, it was not the first time that Eve looked after the fruit of knowledge. Hindi lamang yun yung unang pagkakataon, hindi ka naman agad-agad matutukso ng isang tingin lang eh. Ang nangyari, nagkakaroon ka ng second look. May third look pa, at may fourth look. Tama ba? Donald? Tumatawa siya kahit pipikit yung mata eh. Tama? Hindi yan mangyayari agad-agad ng isang beses lang. So makikita po natin, merong indikasyon dito na hindi lamang yun nangyari sa isang pagkakataon. No? She was doing it already for some time. Ginagawa niya na yun siguro sa maraming pagkakataon. As in, mapapadaan siya roon, sa tuwing mapapadaan siya roon, tumitingin siya doon sa may puno. Pinagmamasdan niya yung bunga ng puno na napakaganda. Okay? And so she became even more interested to come near to the tree for a better look. No, hinto ka, titinan mo for a better look, and then lalapit ka para meron pang a close up. Okay. Unaware that she gets herself into much danger of intensifying her desire to have it, taste it, enjoy it. Tama? Hindi siya aware ng pagkakataon na yun dahil ito pala yung kauna-unahang kasalanan mangyayari. Wala pang precedent. Wala pang nangyayari noon, wala pang basihan. No? Unaware that she only gets herself into much danger, intensifying her desire to have it, taste it, and enjoy it. Para makuha niya, matikman niya, malasahan niya, at ma-enjoy niya yung bagay na yun. Forgetting the very word of the Lord that warned them not to eat the fruit of tree of knowledge, for that will surely cost their lives. Dahil makakahulugan yun ng kanilang buhay. Ayan, alam ko naman siguro, alam niyo yung kwento niyan eh, no? Yung gamo-gamo ni Rizal. Sino nakakalam ng kwento? Teacher Angie, halika dito. Kwento mo yan. Ano yung kwento niyan? Lesson yun eh. Kwento mo na. Shortcut. Shortcut ko na, Pastor. Ano yung kwento nun? Hello, ano yung kwento? Minsan isang gabi, nag-aaral si Rizal, yung batang Rizal, naroon po si Pepe. At pagkatapos habang nag-aaral siya, naroon yung nanay niya, nakabantay sa kanya. Nag-aaral siya nung gabing yun sa magitan lamang ng ilaw na nagmumula sa may kandila, dun sa may lamesa. Okay? Hanggang unti-unti, naantok na si Pepe. Ang ginawa ni Chidora Alonso, kinuha niya yung libro at binasa niya yun para kay Pepe. Okay? Nung mawala yung antok ni Pepe, na inago naman yung atensyon nito doon sa gamo-gamo na lumilipad sa paligid ng apoy ng kandila doon sa lamesa. Nasusundan ko ba natin? At nakita rin yun ni Chidora Alonso. Kaya ang ginawa ng nanay niya ay nagkwento siya. At para kumuha ng aral mula doon sa kwento,
At kinuwento nga niya yung tungkol doon sa dalawang gamo-gamo, yung mag-inang gamo-gamo. Ayon kay Chidora Alonso, merong dalawang gamo-gamo, yung isa yung matanda at yung batang gamo-gamo. Yung batang gamo-gamo, hilig niyang lumipad, malapit doon sa may apoy ng kandila. Ang sabi sa kanya ng matandang gamo-gamo, kung gagawin yan, sapagkat masusunog ang pakpak mo ng inang ng apoy ng kandila kapag ginagawa mo lumapit ng mas malapit sa kanya. Pero matigas yung ulo ng batang gamo-gamo. Ano nangyari? Lumapit siya ng tuluyan doon sa apoy ng kandila na ikinasunog ng kanyang paru-paro. At alam natin doon sa kwento, binigyan ng tawag dito ng pakahulugan kung ano yung ginawa ni Rizal, no? Kahit binuwis niya, namatay siya, okay? Yun, pag pinag-aralan natin yung kwento, meron yung relasyon sa kanya. By the way, no, doon pala nagsimula yung sinasabi natin nagsusunog ng kilay. Hello? Noong mga panahon kasi yun, wala pang kuryente, walang telebisyon, no? At kapag nag-aaral sila sa gabi, ang tanging ilaw lamang nila, yun lalo na yung mga mahirap na pamilya, yung kandila sa lamesa. Kaya sinasabi na kapag nagsusunog ng kilay, nag-aaral na mabuti. Tama? At sinasabi na nagsusunog yung kilay, o nagsusunog ng kilay, dahil sa labis na pag-aaral, dahil sa labis na pagpupuyat sa pag-aaral, ano pwedeng mangyari? Yung mapayuko ka at masunog ang iyong kilay. Ha? O pwede rin, madama yung buhok. Okay, sabi ni Hanji. Pero doon po nagsimula yun, ano? Nung panahon na yun kasi walang mga ilaw, okay? Kaya sinasabi na kapag nag-aaral sa gabi, nagsusunog ng kilay. Kasi posible, no, kapag inanto ka na, masunog talaga yung kilay mo kapag napayuko ka doon sa apoy ng kandila. So makikita po natin, ano po, na yung paglapit ni Eva doon sa tukso, doon sa puno, okay? Yun na yung gala ng distraction o ng kamatayan sa kanilang dalawa. Kagaya din naman doon sa batang gamo-gamo. Pangalawa, she talked with the devil. No, nakipag-usap siya doon sa Diablo. Anong ibig natin sabihin dito? Meaning, she entertained the devil's enticement and entrapment until she falls for it, no? In-entertain niya yung pang-aakit at yung paninilo ng diablo sa kanya. Okay? Hanggang mahulog siya dito. As Satan sells and presents her the temptation as legal appetite. Dahil present ni Satanas, ano po, doon sa babae, yung tukso, bilang isang legal na pagdanais doon sa pagkain. Normal yung pag nagigutom ka, di ba? Kailangan mo ng pagkain. So merong basihan, merong legal na basihan para hindi mo pagdudahan. So ganun po yung nangyari doon. Okay? Saan ako? As Satan sells and presents her the temptation as legal appetite or desire for food and knowledge. Yan, alam po niyo yan? Chicks to Chicks, 1979, yung nagsimulang umere yan sa telebisyon, ano po. Minsan, hindi pa yung, sino raw hindi pa pinapanganak? Hindi ka pa pinapanganak mo? Grabe ka pa Tapos badaan sa akin. Wala. Okay. Naalala ko, malinaw ko sa memorya ko eh. Siguro 80s na, sila Carming Martin eh. Okay? Dati kasi yung una sila Rubiana. Merong isang episode doon, natuwang-tuwa si Nova Villa, binabalita niya isang magandang balita doon sa kanyang asawa, kay Jimmy Capistrano. Masaya-masaya si Ines noon sapagkat nakabili daw siya ng isang lupa. Isang malawak na lupain sa murang halaga. Sweetheart, ganun siya ng Nova Villa. Bisitahin na natin, tingnan na natin kung gaano kalaki talaga yung nabili kong lupa. Hindi makapaniwala si Freddy Webb na meron talagang ganung kalaking lupa na nabili ni Nova sa murang halaga. Nangyari yun dahil minsan merong isang salesman na lumapit sa kanya. At pagkatapos binentahan siya ng lupa, no? Sa magitan lamang na magbulaklak na salita. Okay, at binili naman niya kahit hindi pa niya nakikita yung lupa. Eto na ngayon ang siste, nung
nung pinuntahan na nila yung lugar para sa ocular inspection, galit na galit si Freddy Webb sa kanya. Palagay ninyo anong dahilan? Nascam sila. Dahil, hindi naman pala lupa yung nabili ni Nova. Nung pinuntahan nila yung Andres, ang nabili nila dagat. Yung lupa sa ilalim ng dagat. Isipin mo yun, magsasubmarino ka pa para gumawa ng bahay sa lupa sa ilalim ng dagat. Kaya galit-galit si Freddy Webb. Sweet na, ito ka ba lang, ba't ka bumili ng dagat? Hindi natin kailangan yun. Mura nga naman, Pastor. Napamura siya. Oh, napamura. Biro mo, binentahan ka ng lupa, binayaran mo kagad dahil mura nung binisita mo dagat. Now, ano po yung lesson natin? Lesson din. Don't talk with the devil, for he has an excellent salesmanship. Napakahusay niya magbenta. And he can convince anyone, if entertain, kapag in-entertain po natin to buy his words para bilhin natin yung kanyang salita, even without seeing the product of what he's selling. Kahit hindi pa natin nakikita yung kanyang ibinibenta, nakakita na kayo ng ganong salesmanship, mayroon siyang binibenta, salita lang. Hindi mo nakikita kung ano talaga itsura ng pinagbibili niya sa'yo. Ito rin, ganun din yung nangyari kay Eva. Hindi niya alam kung ano yung produkto, kung ano yung magiging resulta, ng kasalanang ipinagbibili sa kanya. Basta ang nakita lang niya, maganda, masarap, gusto niya. Tama? Hindi niya nakita agad kung ano yung pwedeng mangyayari, kung ano magiging produkto ng kasalanang gagawin niya. Pangatlo, she tampered the word of God. Tinampered niya yung salita ng Panginoon. Makikita natin yon, letter A. Sabing ganon, she added the phrase, nor shall you touch it. Tama? Dinagdag niya yung salitang, hindi pwedeng hipuin. Pero ang sabi lamang ng Panginoon, huwag ka kainin. Pero nung kausap na siya ng diablo, ang sabi ng babae, hindi namin pwedeng kainin yun, hindi namin pwedeng hipuin. Makikita natin yun sa Genesis 2:16, 17. Ito yung original, command ng Panginoon. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat it. Hindi nyo pwedeng kainin. For in the day that you eat it, or eat of it, you shall surely die. Pero pagdating sa Genesis 3:3, ano na sinasabi? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it. Ano nangyari doon? Nagkaroon ng pagdadagdag dun sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon, wag mong kainin. Pero ang sabi niya, wag mong kainin at wag mong hipuin. Pangalawa, bukod sa pagdadagdag, ano pa naganap? She subtracted the word freely. Binawas naman niya, karoon naman ng pagbabawasan po. Tinanggal niya yung salitang malaya o freely. Okay? Sa Genesis 2:16b, anong sabi? God said, you may freely eat. Pero pagdating sa Genesis 3:3b, anong sabi? Anong sabi ng babae? We may eat. Anong nawala? Anong nawala? Anong nabawas? Ang sabi ng Panginoon, you may freely eat. Ang sabi naman ng babae, we may eat. Tinanggal niya yung salitang freely doon sa original command ng ating Panginoon. Letter C, dagdag bawas. Tama, yun nangyari, dagdag bawas. Letter C, she toned down the word of God. Okay, paano nangyari yun? Okay na, sige na. Sa Genesis 2:17 kasi ang sabing ganon, God said,
you shall surely die. Pag ginawa niyo yun, pag kinain niyo yun, walang pagsala, mamamatay kayo. Pero pagdating sa Genesis 3:3, anong sabi ng babae? Baka kayo mamatay. Ang sabi ng Diyos, walang pagsala, mamamatay ka. You shall surely die. Pero ang sabi niya, lest you die. Baka kami o baka kayo mamatay. So makikita natin sa conversation na ito, ano po? In this conversation, we see how the actual words of God turn to be like a gossip. Naging parang chismis. Okay? When the woman exaggerated it, then understated, and when she downplayed the repercussion from the original command of the Lord. Para nangyari yung salita, yung utos ng Panginoon sa kanila, nung namumasdan, nung galing na sa babae, talaga naman yung expertise talaga ng babae, ano, kahit nung kamay. Matawa si Ma'am Angie, oh. Okay? Una, in-exaggerate niya. Pagkatapos, in-understate niya, binawasan niya. Pagkatapos, dinownplay niya yung repercussion, yung pwedeng mangyari dahil dun sa chismis na ginawa niya. Ang masakla pa, nakipag-chismisin siya sa demonyo. Okay? Hello? So, isa yun, no, sa mga part ng babae dun sa temptation. At yung pang-apat, she coveted the forbidden fruit. Ano mo? After the woman saw the fruit was good for food and pleasing to the eyes and could make her wise, she coveted it. Pinagdasaan niya talaga yung prutas nung makita niya na maganda yung bunga at maganda para sa pagkain at mainam sa maganda sa kanyang mga mata, ano po, at makapagdudulot ng karunungan, makapagbibigay ng karunungan sa kanya, pinagdasaan po niya ito. And it's evident when she took some of the fruit. At ipinapakita yon nung kinuha niya yung bunga ng puno. Ay, hindi ko pala nalipat, ano? After the woman saw the fruit was good of food and pleasing to the eyes and could make her wise, she coveted it. And it's evident when she took some of the fruit. Genesis 3:6, ano sabi? So when the woman saw the tree, so that the tree was good for food, lust of the flesh, that it was pleasant to the eyes, lust of the eye, and a tree desirable to make one wise, pride of life, she took of its fruit. She also gave to her husband with her, and he ate it. Okay? So, nagkaroon ng covetousness. Pinagdasaan niya yung bunga ng puno. Dahil hindi mo man yung kukunin, ano, kung hindi ka nagdanasa sa bagay na ito. Hindi mo siya pipitasin. Okay? Kung hindi mo siya pinagnasaan. 5, and the woman finally ate the fruit. At sa huli, kinain na nga ng babae yung bunga ng puno. Ay, ano yung apple? Okay. Naalala ko, nakita nyo kanina pala yung dun sa may picture, yung merong devil, tas nakaupo yung mga executives. Parang nasa unan si Bill Gates, tsaka si Steve Jobs. Kamukha, hindi ko na alam kung sila talaga yan. Napuyat ako, kahanap ng mga picture na pwede kong gamitin. Hirap maghanap sa Google. Nababagay dun sa ano mo, sa mensahe mo, sa text mo. Okay? And the woman finally ate the fruit. Genesis 3:6b, ang sabi, Genesis 3:6b, she took of its fruit and ate it. Kinuha niya yung bunga ng puno at pagkatapos kinain niya. Dito natin makikita, ano po? That's how the woman took part in the fall of man. She got too close to temptation. Masyado siyang lumapit sa kasalanan o sa tentasyon. And she entertained it, no? Inaliw niya yung kanyang sarili sa magitan nito until she was persuaded in fall into sin. Hanggang madala siya nito at pagkatapos mahulog siya ng tuluyan sa kasalanan. Anong punto? Don't look on something that you would lust after, no? If you look at it longer and entertain the thought that you would be better if you have it and tasted it. Dapat hindi daw po tayo tumitingin sa mga bagay na alam natin pagnanasaan po natin, ano, kapag in-entertain po natin o kapag tinignan natin ng mas matagal pa. Okay?
na isipin na mas magiging mabuti tayo kapag nakuha natin ito at kapag natikman po natin ito. For like we said before, kagaya ng sinasabi natin noong nakaraan, ano po, it is wise to stop at the first act of sin and to leave it off before you mess, no? Dapat sa unang hakbang pa lang, unang pagpasok pa lamang, naramdaman mo pa lamang yung kasalanan na pumasok sa mata mo, pigilin mo na yun. Pigilan na po natin yun, no? At iwanan na po natin yun noon para hindi tayo marumihan, hindi tayo makontaminate ng tukso o ng kasalanan. Pang-apat, lapit na tayo, nasaman na tayo, at maiksi lang po ito. The man's sport, Genesis 3:6, anong sabi? She also gave to her husband with her and he ate it. Kinain din niya. Binigyan siya ng babae, kinuha niya, kinain din niya. Okay? Now, in the light of 1 Timothy 2:14, ano po, makikita po natin, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, na yung lalaki hindi nadaya kailanman. Ang nadaya at nagkasala ay ang babae. No? Babae talaga, no? Kailangan na lang. Babae ba? Nagkataon lang ba? Sila kasi nilapitan no? Okay? So hindi po talaga hindi po nadaya yung lalaki, no? In the light of 1 Timothy 2:14, it said, Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Ang babae ang nadaya at nagkasala. It's clear that man was not deceived at all. Hindi siya nadaya, no? Kahit kailan. Okay? Neither by the serpent, with whom he never conversed with. Hindi siya nadaya ng diablo na hindi naman niya nakausap. At hindi siya rin siya nadaya ng babae. Tama? Neither by the serpent with whom he never conversed with, nor by his wife, who we never seen in the fall, made an effort to persuade him. Hindi ba natin makikita doon sa teksto na binasa po natin na kinumbinsi siya ng babae para kunin din at tikman yung prutas. Nung pagbigay sa kanya, agad-agad kinain niya. Yun ang sabi ang deklarasyon ng Biblia, no? He knew what he did. Alam ng lalaki kung ano yung kanyang ginagawa o ginawa. In our text indicates the man simply received the fruit from his wife and then he ate it. He was never deceived by the devil. Hindi siya nadaya ng diablo and convinced by him at hindi siya na-convince nito, no, sa kanyang scheme. The thing is, mahal niya yung kanyang asawa and he didn't want her to suffer alone. Ayaw niya magdusa yung kanyang asawa mag-isa. And so he chose to share with the misery that his wife was about to endure. Tama? Mahal niya yung kanyang asawa, ay niya ito magdusa mag-isa, kaya ang ginawa niya, sinamahan niya. Dinamayan niya. Dahil alam niya kung anong pagdadaanan nitong parusa dahil sa kasalanang nagawa niya. Siya tumanggap ng utos, siya yung nakarin talagang mamamatay kayo kapag ginawa niyo yung bagay na yon. Tama ba? So ano pong ibig sabihin? Adam knew what he did and what would be its consequence. And so with that, we could say that Adam sinned willfully. Hindi siya nadaya, hindi siya natukso, kusa siyang nagpatihulog. Dahil saan? Sa babae pa din. Talaga naman babae na yun. Dami naman pastor. Ha? Pero mo? Inspiration ka lang yung bahay. Inspirasyon para mahutog. Okay? So here we see ano po. Adam knew what he did and what would be its consequence. And so with that, we could say that Adam sinned willfully against the Lord. Without any deception, he willfully overstepped the boundaries set by God that resulted into his fall. Tama? Sinira niya yung boundary, naglagay ang Panginoon ng utos, hanggang dito ka lang. Pero dahil mahal niya yung asawa, tinawid na yun. At walang dumaya sa kanya. Kusa niya yung ginawa. Kaya ang pagsaway ni Adan, anong tawag doon? Kusa. It's a willful act of sin. Amen ba? Palapakan nga natin sa naging Panginoon. Kaya ang theology yan, ha? Kayang hamakin daw. Hamakin ang lahat. Okay? Hamakin ang lahat para sa babae. Hamakin ang lahat pag matinik, malalim. Tama ba yun? Sobrang tinig. Okay, ano yung punto natin?
Here we see how the first man, Adam, willfully took the fall. Okay, kusa siya nagpatihulog. Supposing perhaps that he will be able to find a remedy. Iniisip siguro niya na pwede pa siya makakuha ng remedyo to resolve things out. And that he will also be able to save his wife in the process. At matutulungan niya, maililigtas niya yung kanyang asawa sa proseso. The remedy though is out of his hand. No, wala sa mga kamay niya yung remedyo. For the price of their sin is death. Dahil ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan as we know it. Makikita natin yon sa Genesis 2:17. But thank God for as much as Adam was willingly took the fall for his wife. Kahit pa nga na willing si Adan na patihulog para sa kanyang asawa, so is Jesus for us. Ganun din naman si Kristo sa atin. Kaya dapat natin pasalamatan ng Panginoon. He willingly took the blame for us and He paid the price for our sin. Okay? As He died in our behalf. Na dapat tayong mamatay para sa ating, dahil sa ating kasalanan, ang nangyari, kinuha ng Panginoon yung sisi, no, doon sa ating kasalanan. At pagkatapos, binayaran niya yung presyo, yung halaga. Ano yung halaga ng kasalanan? Kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran, ang presyo, yung halaga ng kasalanan, kamatayan. No, namatay siya instead of us, no, in our behalf. Sa 2 Korinto 5:21 nung sabi, God made him who had no sin. Siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan para maging katuwiran tayo sa harapan ng ating Diyos. Amen ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Now, for conclusion, ito yung inabangan nung lahat Okay? Ayun. In this lesson, we learn that man was created like God. Nakita natin kung paano nilikha ng Diyos yung tao na kagaya ng Diyos. Tama? For he was created in the image and likeness of God. We have personality. Meron tayong personalidad, intelligensya, and intelligence to reason our thoughts para mga tuwiran tayo. We also have emotion to enjoy or the feeling of excitement. Meron tayong pakiramdam para maramdaman o ma-enjoy natin yung feeling of ecstasy. Okay? And willpower to make decisions and choices. At binigyan rin tayo ng kakayahan ng Panginoon para gumawa ng mga desisyon at pagpili. Okay? Provided that freedom will not be abused and be used in opposition to the will of the Lord. Kaya lamang, ang kabilin-bilinan ng Panginoon dapat lang, hindi natin sasawayin, no? Hindi natin gagamitin yung ating kalayaan at aabusuhin ito para lumaban tayo doon sa kalooban ng ating Panginoon. So what happened? What happened from the story of the fall? What happened from the story of the fall to Adam and Eve was a reminder for us today that whatever decisions we make and directions or step we take, whether good or bad, will always have a corresponding repercussion. Tama? Nangyari yung mga bagay na yun, yung pagbagsak ng unang tao ni Adan at ni Eva para palalahanan tayo ngayon na anumang desisyon na ginagawa natin, anumang direksyon ang nilalakaran natin, okay? Masama man ito, mabuti, lagi itong may katumbas na repercussion o consequence. Amen? So, anong ibig sabihin ito sa atin? As Christians, we better be careful that our freedom will not be used as a license. Hindi natin dapat gamitin yung kalayaang binigay sa atin ng Panginoon para maging lisensya, no? Para suwayin yung salita ng Diyos, to violate the Word of God, that might be resulted to our downfall, na maaaring magresulta ng ating pagbagsak, even today. And that might also cause our life, na maaari pang manghulugan din ng ating buhay. Amen po ba? Nasundan po ba natin? Nasundan po ba natin? Amen. Sa palapakan po natin ng Panginoon, magandang hapon po sa ating lahat. Meron pa ba? Wala na. Okay, praise the Lord po. Balik po natin sa ating tagapanguna.